Tiniyak ng Task Force Pantalan ang pagpapairal ng transparency sa usapin ng port congestion. Ayon kay Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, tinututukan na rin ang pamahalaan ng ilang natuklasan na sangkot sa katiwalian. Si Rocky Ignacio para sa detalye. Nagsimula ng bumuti ang sitwasyon ng port congestion sa bansa. Sa pulong ng Task Force Pantalan, sinabi ni Cabinet Secretary Rene Almendras na nagkasundong ituloy ang mga hakbang para sa ibayo pang maayos na sistema ng pagpapalabas ng kargamento mula sa Pantalan. Epektibo rin anya ang Subic at Batangas Port bilang alternatibong Pantalan. The good news here is that things are now improving. We have successfully addressed the congestion since it's below 100 technically. You can say it's not congested, although the ideal level is still in the lower 80s now. So we hope to reach that level in about a month's time. Nauna nang pinatutukan ni Pangulo Aquino ang usapin ng port congestion dahil sa epekto nito sa ekonomiya. Paiigtingin pa ng task force ang sistema dahil sa inaasahang pagdagsa ng kargamento ngayong Oktubre at Nobyembre. Pero kasabay nito ang paghihigpit laban sa manoy tiwaling kawani ng port operators, Bureau of Customs kasama na ang tinaguriang kotong caps. Meron pong kotong sa labas, meron kotong sa loob, may kotong sa dinadaanan, may kotong sa... I'm sorry, as I said, the task force decided, nandito na tayo, we're trying to solve this problem. Let's do the most we can to clean up the process. Aminado si Almendras na kabuti ang pagbuo ng task force kung saan nadiskubre ang maraming uri ng katiwalian. Kabilang na dito ang paniningil umano ng 500 hanggang 1,500 piso para sa pagpasok ng truck para kumuha ng kargamento sa pier. One of the things that is happening because of this task force and this problem po is we seem to have uncovered so many things na kailangan ituwid. So we will do that po. The task force decided we are going to go on to this. Is that a corruption like what, sir? Yes, informs it is a corruption as what Commissioner Sevilla said yesterday. It's very probable that some employees in customs are part of it. So we're going to do something about it. Sa susunod na linggo, pupulungin ng Task Force Pantalan ang mga importers. Layunin nito na tugunan ng reklamo sa mataas na multang ipapataw sa mga overstaying container vans simula ngayong October 1. Ayon kay Almendras, maaari magbigay luwag naman ng gobyerno sa malalaking importers para i-accommodate ang kanilang mga hiling. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.